So, ingat lang sa pagpihit ng mga terminal duct natin, no, dahil medyo fragile na. So, power natin tong battery natin. Okay. So, mag-stabilize muna yan. So, sa tingin nyo, yan. So, dito sa SCC natin ay 12.6. Sa low voltage disconnect natin ay 12.7. So, kung ganyan lang yung diferensya, isa o dalawa, wala pang problema yan. So, kayo na lang mag-a-adjust nyan. Di rin naman masyadong accurate tong LVD natin. So, konting difference, walang problema yan. So, mag-stable pa naman yan. Titingnan natin kung magpaparehas talaga yan. No? So, ngayon, focus natin yung paano i-adjust. No? So, sa left side, yun nga yung disconnect. Tingnan natin kung ano yung factory setting nito. So, ang factory setting niya ay 10. No? So, yan pa yung factory setting niya. Default. Okay. Then, sa reconnect natin, yung factory default niya ay 2.0. Okay. So, kailangan yung baguhin yun. Kasi yung disconnect natin ay 10 volts. So, sobrang discharge na yung battery natin yan. So, sa lead acid kasi, yung battery, hanggat maaari, hanggang 80% lang. Pwede mong, tawag dito, at least 80%, makatop na. Then, kailangan i-charge mo na ulit habang ginagamit. So, ang setting natin dito is 12.3 para sa disconnect. Then, sa reconnect ay 0.7. Okay. So, pero kung may panood kayo na mas magandang setting, so pwede nyo gawin yun. Para sa akin, ito muna ang gagawin ko. Itong disconnect natin ay 10. No? 10, no? So, pipindutin nyo lang, makikita nyo yung setting ng 10. O yung disconnect setting, no? 10. Then, ito yung mismong actual voltage natin, no? 12.6. So, nag-stabilize na siya, no? 12.6 din, no? So, pindutin natin uli yung disconnect. So, 10. So, long press mo. Magbi-blink yan. So, pwede ka na mag-setting ngayon. So, itong left side ay up. Okay. Then, dito sa right side ay right side button. So, pababa naman, no? So, ang gagawin natin, 12.3. So, dito tayo sa left. So, 12.3 ang setting natin. So, dito tayo sa right para bumaba. 12.3 lang. Ayan. So, pag ganyan na, 12.3, nagbi-blink, antayin nyo lang mawala. So, nakaset na yon na 12.3. So, check uli natin. So, 12.3 na, no? Okay. So, yung disconnect naman, is-setting natin, no? Yung disconnect setting. So, pindutin natin yung right button. So, 2.0, no? So, ang goal natin, gawin nating 0.7. So, long press mo. And then, iset mo ngayon. So, ito nga yung up. Then, ito yung down. Okay. So, 0.7. So, antayin mo lang hanggang bumalik sa display niya. Ayan. Sa standby mode niya. No? So, check natin yung disconnect niya kung na-adjust na. So, 0.7 na. Okay. 0.7 ang disconnect. Then, yung reconnect natin ay 12.3. So, ganun lang. No? Ganun lang pag-set ng LVD natin o yung low voltage disconnect natin. So, marami pa akong titestingin dito. No? Hindi makasit yung in-order ko. At may parating pang 10. No? So, ito. Ayan. LVD. So, kung di ka pa nakapollow sa FB ko, so follow nyo ako para makapanood pa kayo ng ibang tutorial about sa solar off-grid system. No? So, bagay na bagay ito sa bundok. Yung talagang walang DU o distribution unit. Yung mga Meralco. Yan. No? Wala talaga. Hindi talaga inaabot ng kuryente. So, bagay na bagay ito sa inyo. Sa bangka, pwede. No? Sa mga isolated na lugar, no? Maraming pwedeng paggamitan to. So, sa battery, yung battery natin,
kayo bahalang mag setup, no? Ang kung anong budget nyo, kung anong kaya ng budget, so pwede nyong yun muna ang gamitin nyo. Basta tandaan nyo lang, kapag magse-setup ng solar panel at saka battery, kailangan match, no? So paano ba malalaman na match yung battery at saka solar panel? So sinimplify ko na lang, no, para mas madali nyo maintindihan. Halimbawa, meron kayong biniling solar panel na 100. So ang gagawin nyo, ang bibili nyong battery ay 30 Ah. Okay? So 30 Ah, ibig sabihin lang ay kung ano yung solar panel na binili nyo, 30% lang yung battery nyo. So pag sinabing 30 Ah, yun yung capacity ng battery, 30 Ah. So 30 ampere hour kung tawagin. So kung binili nyo naman ay 200 watts na solar panel, then sa battery nyo, so kailangan 30% lang ng solar panel nyo, so 60 Ah. Okay? So ganun lang ang pag-setup ng battery tsaka ng solar panel. So maraming computation yun, pero sinimplify ko na lang, no, para mas madali nyo maintindihan. So solar panel, then 30% ng solar panel yung battery mo. Okay? So comment ka sa comment section kung may mga tanong ka pa. Then kung meron kang mga gustong i-vlog o i-content natin, so comment nyo lang dyan. Okay. So yun, mga ka-electrical, no? So thank you, God bless.